Paano niya ako patuloy na hinuhubog. Binata pa lang ako, ay nagbibisyo na ako. Alak, sigarilyo, babae, sugal at droga. Hanggang sa nagkaasawa na ako at nagkaanak, nagbibisyo pa rin ako. Nagtrabaho ako sa Qatar ng halos 10 taon para mapagtapos ko sa pag-aaral ng aking anak. Napatapos ko naman siya at nakaipon ng kaunti. Pag-uwi ko sa Pilipinas, nagbalik ako sa bisyong alak, sigarilyo at lalo na sa droga. Lumala ng lumala ang bisyo ko hanggang sa maubos at mabenta ang lahat ng naipon ko sa Qatar. Pati na ang sasakyang nabili ko, na ibenta ko rin. Patuloy ang paglala ng bisyo ko hanggang sa magkahiwalay kami ng asawa ko. Napakalaking pagsisisi ko nang maghihiwalay kami. Ayaw na nila akong kausapin, kaya sinimulan kong sakta ng aking sarili para maawa sila sa akin at kausapin nila akong muli. Noong una, pinuno ko ng paso ng sigarilyo ang dibdib ko hanggang sasaksakin ko na ang sarili ko sa dibdib ng 5 beses. Kinailangan kong ospital dahil hindi tumitigil ang pagbuhos ng dugo mula sa aking mga sugat. Inabot ako ng 1 linggo sa ospital, umaasang dadlawin ako ng pamilya ko. Masakit man tanggapin, pero walang dumating kahit isa sa kanila. Walang araw na hindi ako umiiyak. Walang araw na hindi ko gustong tapusin ang aking buhay sa ospital. Muli ko sinaktan ang sarili ko sa loob ng ospital. Noong 7 araw sa ospital, nakalabas ako sa tulong ng programa ng gobyerno na walang binabayaran. Sinubukan ko umuwi sa bahay na inuupahan namin ng asawa ko, ngunit hindi ako pinapasok. Kaya umuwi ako sa bahay namin sa Quezon City, kung saan ako lumaki. Hanggang sa magpasya akong umuwi dito sa Magalang. Pero ang naisip ko ay puro bisyo rin sa bahay na uuwian ko dito sa Magalang. Kaya nagdasal ako sa paraang nalalaman ko na sana ay tama ang desisyon ko. Dumating ako rito sa Magalang noong December 2, 2023, Sabado ng 5:30 p.m. Kung paano ako itinakwil sa Quezon City, ay kabaligtaran naman ang pagtanggap sa akin dito sa Magalang. Agad akong pinaghanda ng pagkain at matutulugan. Nagulat ako sa kabaitan na ipinadama sa akin ng Paras family at sa kapansin-pansing bagong pamumuhay nila. Ilang sandali, matapos akong dumating, napansin kong lahat ng kasama ko sa bahay ay nagbibihis. Kaya nagtanong ako kung saan sila pupunta. Mag-church daw sila. Dali-dali akong sumama. Sa pinagpalang araw ng December 2, 2023, sa God's Beloved Church ay pinagsisihan at inamin ko ang lahat ng aking pagkakasala. Ipinahayag ko ang aking pananampalataya sa Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. Pagkatapos, ako ay nakabahagi sa napakagandang 63 days life class journey. Ang life class ay isa sa pangunahing ginamit ng Diyos sa aking buhay upang ako ay magtuloy-tuloy sa paglapit sa Diyos, lumago sa pananampalataya at mabago ang aking buhay, magmula sa magulo at walang direksyong buhay tungo sa mapayapa at maayos na buhay. Napakarami kong natutunan sa 63 days life class, pati na ang mahalagang disiplina sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Napakarami kong natutunan sa 63 days life class, pati na ang mahalagang disiplina ng pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Nagagawa ko na rin ang daily morning devotion. Natutunan ko ring makibahagi sa small group ng mga Kristiyano na tinatawag na cell groups. Ako ay nakadalo sa Encounter Retreat na napakahalagang bahagi ng life class journey. Lubos akong pinagpala ng Diyos sa pamamagitan life class journey. Matapos noon, ako ay nakibahagi at pinagpala ng Diyos sa SOL o School of Leaders. Lalo akong lumapit sa Panginoon. Halos araw-araw ay nakikibahagi ako sa GBC Daily Prayers. Kaya nagsimulang lalo pang baguhin ng Panginoon ang aking buhay. Natanggal lahat ng bisyo ko, alak, babae, sigarilyo at droga. Naging gabay ko ang Efeso 6:11. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitan pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng dyablo. Nagulat rin ako sa sarili ko dahil hindi na agad umiinit ang ulo ko. Pinagaling rin ng Panginoon ang sakit ko sa paa na 2 taon ko nang iniinda. Ang napakalaking blessing pa ay araw-araw na rin akong kinakausap ng asawa ko at nagpapaabot na rin ng mensahe ang anak ko sa akin.
Noong December 8, 2024, Family Day ng GBC, pinuntahan ako mismo sa Hope Center ng asawa ko. Talagang answered prayer po ito, breakthrough po ito. Maraming salamat po sa mga pastors, ka-cell group ko at ibang miyembro ng GBC na tunay na tumanggap sa akin at palaging ipinapalangin ako. Kaya dinidinig at tinutugon ng Panginoon ang ating mga dalangin. Naranasan ko sa aking buhay ang John 10:10. Sinabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Salamat po Panginoon, binago niyo ako. Salamat Panginoon, patuloy niyo ako binabago. Salamat Panginoon. Muli, ako po si Jericho Aquino. To God be the glory.